Sure ako na you've seen the ads of this loan app na si Peso Kwento everywhere sa social media. And I am not gonna blame you if maiengganyo kang mag-click nito. Mapupunta ka dun sa Google Play Store where it says nagpapahiram daw siya ng up to 60,000 pesos. Easy and fast, safe and secure. Only one ID lang to apply. Mas mabuti pa panoorin nyo muna yung video na to, guys. Kapag decide kayo at the end kung talaga bang okay siya na i-download o hindi. So, keep watching. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Ate Red here and I'm back with another online loan app review. And of course, pag-uusapan natin si Peso Kwento. Before anything else, this video is not sponsored. It's based on my personal experience. Sinubukan ko yung app na to after downloading it from Google Play Store. Of course, yung layunin natin dito is to set right expectations. Bigyan ko kayo ng information para kayo makapag-decide kung yung isang loan app ay okay ba o hindi. 6 months ago, nagawa ko na to ng kwento, si Kwento. Ng video, si Peso Kwento. And I was surprised. Laki ng offer niya ha. Sabi pa niya doon na para wala siyang kaltas. Pero guys, hindi ko tinake yung offer dahil as per the comment section sa Google Play Store, ang dami niyang red flags. Despite of the fact na parang wala pa rin siya doon sa list of recorded online lending platforms sa website ni SEC or Securities and Exchange Commission, patuloy pa rin yung ads niya. At na-download pa rin siya sa Google Play Store. So, sa mga hindi pa nakapag-download, then mas mabuti pa, panoorin nyo lang yung video na to. Itong loan app na to, guys, like I said, din-download ko siya. Nag-iba yung kanyang icon. Pero it's still under the same company. Super Space Lending. Hingi po siya ng iba't ibang permission. Or permission to access yung iba't ibang stuff na nasa cellphone natin. For example, yung ating contact list. So, please do take note na sabi niya, for anti-fraud analysis daw to, i-upload daw niya encrypted man, save this information sa kanilang storage space when the user is using application. Pero basta ha, basta, now you know. Hingiran siya ng information sa SMS, titingnan niya yung mga messages mo dyan sa inbox mo, and call log information. Mag-a-agree ka sa mga bagay-bagay na to bago ka makapag-apply kasi kung hindi ka mag-a-agree, hindi ka naman makakapag-proceed. Pero guys, if a loan app is legit, di ba? Rehistrado sa SEC. Access yun dapat sa ating credit in history as a borrower. Which means, hindi niya kailangan na makipagmarites sa ating mga call logs para malaman kung tayo ay karapat-dapat pahiramin o hindi. Those are things na kailangan natin kinoconsider. Tayo na umuutang, dapat careful tayo. Anyways, enough about that. Nagbago ba yung loan app na to? So, I gave my phone number and then nagpadala po siya ng code at nagpaset ng password. At least may password, but it's not very, very strict. Napaka-easy ng aking password. At alam nyo guys, yung code nang galing kay Perabag. Perabag. This is another online loan company na medyo makulay din ang history. Just check the comment section. Anyway, so pagpasok ko dun sa kanyang dashboard, sabi niya 60,000 pesos daw yung maximum loanable amount, which is something na hindi nyo kaagad ma-expect kung baguhan pa lang kayo sa loan app na to. Is it worth the hassle, mga guys? Pagkatapos kong isubmit yung aking mga IDs sa loan app na to, which by the way, this loan app accepts IDs like your UMID, your passport, your TIN, driver's license, SSS ID, postal, voters, PRC, GSIS, and OWA ID. Pipicturean mo yan. At syempre, pagkatapos mong na-picture, makaka-capture niya yung information. Pagkatapos nun, ay hingi siya ng iba't ibang information. Disbursement method, pwedeng GCash, but to play it safe, I always nilalagay ko na lang MU Willier. I don't want them sending any money directly sa aking GCash. So, I click submit. Buti na lang at hindi siya auto-submit, guys, and it gave me the opportunity to review yung kanyang loan summary. At sabi niya yung offer niya is 12,000 pesos. Hindi mo yan matatanggap ng buo kasi ang laki ng service fee niya yung matatanggap mo 8,400. And payable siya in 7 days. So, it's not a good decision na i-take mo yung offer na to, especially if medyo alanganin yung flow ng funds mo. Buti na lang, at least dito, kung may pinagbago man siya, at least pinapakita niya yung kanyang kaltas bago mo i-go through. Kasi 6 months ago, when I created a video about this loan app, parang pinapalabas pa niya na buo mo rin siyang matatanggap.
Buti na lang at nagbasa ako ng mga comments dun sa Google Play Store and ang daming nagrereklamo na ang laki palang kinakaltas niya bago niya i-release yung loan. For example, sa loan na 3,000 pesos, may ikakaltas siyang 1,000 something, kaya matatanggap mo 2,000 something na lang. So these are things na dapat natin kino-consider bago tayo umutang, mga best. But for research purposes, I hit get the loan. Akala ko ma-approve ako, guys. Sabi niya, congratulations pa. At may continue, hihingi pa siya ng rating na hindi ko pa nga alam kung i-approve niya yon or mag-auto-send siya. So, I skipped the rating pa. Also, hindi ko ma-check yung loan agreement niya kasi nung pinili ko yung loan agreement, sabi, web page is not available. Ba't ganon? Ayusin niyo to. And then, sabi niya, denied ako sa 12,000 pesos at may lumabas na bagong offer, which is 4,000. Yung nakakalito pa, kasi parang hindi lang may mga plan E, plan D, plan G, plan H pa siya. So, kung hindi ka niya i-approve, ihahagis niya yung information mo sa iba na namang platform. Ewan ko saan galing to. Rehistrado ba to? 'Di ba? So, yung plan E, plan D, plan G, plan H man, kahit na umabot man siguro to sa plan Z, 3,500 pa rin. At hindi mo yan buo matatanggap dahil kakaltas po siya ng service fee, kaya yung matatanggap mo is 2,001 lang. Regardless kung anong plan ba yan, pare-parehas lang. So guys, magtitiwala pa ba kayo sa ganitong loan app? Ewan ko sa inyo ha. Sa inyo na yan. So, I hope meron kayo natutunan sa video na to, guys. Kasi hindi po laro-laro yung pag-uutang. It is a serious thing na makaka-affecto sa ating future financial decisions. And especially if a loan app is a submitting entity doon sa CIC or Credit Information Corporation, baka lumabas yung ating credit to sa ating credit history in case hindi tayo makabayad or na-late tayo magbayad. Mahirap po guys mag-dispute. Kaya dapat kino-consider natin kung utang tayo dito o hindi. Or mas mabuti pang iwasan na lang yung mga loan apps na kalokohan yung mga offer nila. So, kung hindi pa kayo subscribe sa channel ko, of course, please consider subscribing because dito, I set right expectations about loan apps. Tinatry ko siya para hindi kayo mapahamak, guys. Pero, kung ayaw nyo mang maniwala sa akin and you want to proceed pa rin despite all this, syempre, nasa inyo na yan. Pero, at least, alam nyo kung ano yung pinapasok nyo. So, kung meron kayong mga loan apps na gusto yung pasilip, let me know in the comment section below. I will try my best because ang dami yung sinasuggest at ubusin natin yung mga loko-lokong loan apps. At kung gusto nyo makakita ng mga videos about legit na mga online loan platforms na pwede nyo lapitan, of course, dapat subscribe kayo dito sa channel na to para hindi kayo mahuli in case mag-vlog ako about online loan apps na legit. So, watch out for it, guys. So, and also you can check my old videos. So, thank you so much for watching today's vlog. I will see you on my next one. Bye!